O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Habang tayo nakikisa sa ating misa ngayon, ay sikapin natin isipin din yung ating mayumao ngayon ng buwan ng November, na kaligitan ay doon natin inaalala yung ating mayumao. At sana pagdasal natin sila ng kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kaliwanag na Espiritu Santo ay sumayong lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng gawain ng pakikipagkapwa at ating relasyon sa ating Panginoon. Kung tayo man ay nagkulang sa paraang ito, humingi tayo ng makatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na mga pangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkulang dahil sa aking sala, sa aking pinawalang sala. Kaya sinasabot ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Haring ng langit, Diyos na makapagbigay sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan sa lipunan,
tanggapin mo ang aming kaibigan. Ikaw na nalulubog sa kanilang Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Ama na puno ng lakas at awa, buong pag-ibig mong iligtas ang iyong mga anak sa lahat ng ligalig. Taglay ang kalinisan sa isip at damdamin. Kami sana'y makatupad lagi sa iyong kalooban. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay manining at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya at nakikita agad ang mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarapahan. Isipin mo lamang, siya'y nagkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya, matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon kong Diyos. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw, iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Sagot. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon. Bayaan mo sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko. Sa likas mong karangalan, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Tugon. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon Diyos. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon kong Diyos. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, o Panginoon kong Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel,
at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga dinuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magtamod kayo at humanda, sapagkat hindi niyo nalalaman ang pagdating ng anak ng tao. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun ay sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanyang mga alagad. Ang kaharian ng langit ay natutulad sa 10 dalaga na may dalang ilawan at sumalubong sa kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila ay mga mangmang at 5 ay mga matalino. Ang mga mangmang ay nagdala ng kalang mga ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis. Samantalang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang mga sidlan na kasama ng mga ilawan. Nang maantala ang pagdating ng kasintahang lalaki, silang lahat ay nag-antok at nakatulog. Ngunit nung hating gabi ay may narinig na sigaw, "Narito na ang kasintahang lalaki, salubungin ninyo siya." Kapag dakay nagsibangon ang lahat ng dalagang iyon at inihanda ang kanilang ilawan. Winika ng mga mangmang sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat ang aming mga ilawan ay aandap-andap na." Subalit tinugon sila ng matatalino, "Baka hindi magkasya ito sa amin at sa inyo. Mabuti pa'y magsiparong kayo sa mga nagbibili at bumili kayo." Samantalang bumibili sila, dumating ang kasintahang lalaki. Ang mga nakahanda ay pumasok na kasama niya sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos ay dumating din naman ang ibang mga dalaga na sumisigaw, "Panginoon, Panginoon, buksan mo ang pintuan." Ngunit sinagot sila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala. Kaya nga, magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw at ang oras." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay naghahanda sa ating kinabukasan. Gusto natin yung ating future ay mayroong security. Yung mga kabataan, less than 40 years old, ang concentration nila ng paghahanda, magkaroon sila ng magandang buhay, magkakaroon sila ng magandang tahanan, isang pamilya, at nagpiprepare sila sa kanilang retirement. Kaya sinisikap nila na magkaroon ng magandang trabaho, at once nagkaroon sila ng magandang trabaho, bumibili sila ng mga bagay para sa kanilang kinabukasan na magpapaginhawa sa kanila. And also, kumukuha sila ng mga insurance para kung ano man ang mangyari, mayroon silang security sa kanilang hinaharap. Life insurance, health insurance, disability insurance, at once na mayroon na sila ito,
parang tama na. Parang secured na secured sila. Once nila ay natapos sa kanilang trabaho, retirement at magandang buhay. Nagtanong-tanong ako, nagkaroon ako ng mga interviews. At nalaman ko na after 40 years ng kanilang pagtatrabaho o 40 years old, yung ibang mga tao ngayon ay naghahanda sa kanilang kamatayan. Yung iba ay kumukuha na o nakalang mga lote sa sementeryo. Yung sinasabi lang pre-need plan. Binabayaran na nila yon. Alam nila, namimili sila kung saan nila gustong ilibing. Sabi nga na sa father, yung aking libingan, alam mo ba? Lakeview yun. Yung isa sabi na, City View. Pakikita mo pa ba yung pag ikaw ay nakalibing na? Pero yun ang hinahanap nila. Magandang lugar pa rin sa kanilang kamatayan. At ang gusto nila, yung pamilya sama-sama sila sa isang lugar. Magkakasama hanggang sa hukay. Hindi lamang yun. Makikita natin na ang lahat ay piniprepare nila sa kanilang kamatayan. Mayroong isang retired army nurse. Nurse siya na nagtrabaho sa army. Dahil siya nag-iisa na lamang sa buhay, nag-iisa namumuhay sa isang tahanan, mayroon siyang kayamanan, marami siyang property after retirement. Kaya ang ginawa niya, nagliwaliw siya, nag-travel siya around the world, at nang mapagod na, bumili siya ng lote doon sa isang sementeryo. Sabi niya, ihahanda ko ang aking kamatayan. Once a week, ay dinadalaw niya yung lote niya doon sa sementeryo. Sabi niya lagi, dito ako magre-retire completely. After some years, bumili na rin siya ng kanyang kabaong. At sabi niya, pinili niya kulay puti. Yung design, naroon na lahat. Sabi niya, one day dito ako hihiga pag ako ay kinuha ng aking Panginoon. Then, i-prepare na rin niya yung booklet niya sa misa sa funeral mass. Lahat ng prayers, lahat ng pictures, lahat ng paborito niyang kanta ay naroon na sa booklet na yon. Everything ay lahat naroon na. Gusto niyang masunod ang lahat ng plano niya sa kanyang kamatayan. At dahil dito, ayaw niya na yung maiiwan ay siyang gagastos para sa kanyang funeral na maaaring lang pag-awayan o hindi masunod yung kanyang kagustuhan. Kaya everything prepared para sa kanya. One night, nag-prepare siya ng isang malaking dinner party. Inimbitahan niya yung mga close friends niya at yung kanyang mga kapamilya. Maraming handa, masaya yung handa, at during the party, i-distribute na niya doon sa kanyang mga kaibigan kasama yung mga collection niya. Towards the end of the party, binasa na niya yung kanyang last will and testament. Kasama doon, ano yung isusuot niya pag siya namatay? Ano yung isusuot ng mga bisita na makikipaglibing sa kanya? But towards the end ng pagpasa niya sa will, nag-collapse siya na heart attack at namatay. Minamahal ko mga kapatid, everything na prepare niya. Sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon, maghanda kayo sapagkat hindi ninyo na lalaman kung kailan ang araw o ang oras na darating ang ating Panginoon. Totoo nga na nakapaghanda yung matandang yun, yung retired nurse na yun, pero ang inihanda niya yung mga material na bagay. Hindi niya nasambit man lamang na siya ay handa na spiritually. Sa banal na ebanghelyo ngayon, yung 10 dalagang yun ay handa. Naroon sila. Mayroon silang ilawan. Yung first stage sa paghahanda ay mayroon silang ilawan. Lahat ng material na kailangan nila ay handa. Subalit, yung 5 ay hindi nakapaghanda para doon sa pagpasok sa kasalan o sa piging na kasama ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, yung
kasintahang lalaki ay ang ating Panginoon sa talinhagang ito. Yung 10 dalaga ay tayong mga tao na namumuhay sa daigdig na ito. Yung panahon ng paghihintay ay yun ang buhay nating lahat ng mga tao sa daigdig na ito. Ngayon, paano tayo naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Kung ang paghahanda lamang natin ay material, katulad ng sinabi ko sa first part ng aking bumili, tayo'y nagkakamali sapagkat kulang pa ang ating paghahanda. Lahat ng material na bagay ay hindi natin madadala sa ating kamatayan. Kahit isang cent ay hindi natin madadala sa ating kamatayan. Kung tayo man ay maraming mga kaibigan, subalit ang kaibigan yan ay hindi nakatulong sa ating spiritual na pamumuhay, sila ay hindi natin maisasama sa ating kamatayan. Makikipaglibing lamang yan hanggang doon sa gravesite. Hanggang doon lamang sila. Pero hindi natin makakasama sila doon sa ating hukay, pagharap sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang kailangan natin ay yung spiritual and Christian values na siyang magiging daan upang tayo isama ng ating Panginoon pagpasok sa Kanyang kaharian. At alalahanin natin, ang lahat ng spiritual at Christian values, ito ay personal. Tayong sa ating sarili. Huwag nating isipin na aking magulang, kasambahay, kaibigan, sila ay madasalin at kasama na ako doon. Hindi. Ito ay dapat personal. Tayo ang dapat magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Alalahanin natin yung 5 nakapasok sa kasalan. Hindi nila na-share yung kanilang langis doon sa 5 sapagkat yun ay personal. Hindi nila mai-share yung langis na yun which is personal doon sa 5 mangmang para makapasok sa kaharian. Ganon din sa buhay natin. Dapat maging personal ang ating spiritual na pamumuhay. Paano natin magagawa ito? Maaari natin number 1 gawin natin yung ating magandang personal relationship sa ating Panginoon. Sa ating mga panalangin, sa ating pakikiisa sa sakramento. Ang lahat na ito ay makapagbibigay sa atin ng daan para magkaroon ng tunay na daan kasama na ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Marami na sa mga tao ngayon ang nagkukulang o nawawala ng oras sa panalangin at sakramento. Sa pagdarasal sinasabi nila, ako ay napaka-busy para sa mga panalangin na yan. Ako ay may double time o overtime para magsimba kaya hindi ako nakakapagsimba. Lahat ay nakakalimot sa ating Panginoon. At dahil dito, nawawala yung personal relationship sa ating Panginoon. Second na magagawa natin, works of charity. Dapat tayong magkaroon ng pakikipag-ugnay o pagsiservice sa ating kapwa. Alalahanin natin na sinasabi ng ating Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, na doon ito ay hindi masisira o kakalawangin. Matthew 6, verse 20. At sinasabi niya, ang lahat ng ginawa niyo sa inyong mga kapatid, ito ay ginagawa ninyo sa akin. Matthew 25:40. Ang lahat ng ito'y sinasabi ng ating Panginoon. At ito ang magiging daan. Ito ang magsisilbing ilaw para sa atin. Langis sa ating ilawan upang tayo patuloy na magningas at maisama tayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Minamahal ko mga kapatid, ang katanungan sa atin ngayon, kung ang ating Panginoon ay darating sa ating buhay ngayon sa oras na ito, sapat na ba yung paghahanda natin? Yung ilawan ba natin ay nagniningas pa para isama tayo ng ating Panginoon? Huwag nating ipagpaliban sapagkat yung 5 ay pinagpaliban nila kung kaya't sila ay napagsarhan ng pintuan. At kahit sila sumisigaw, Panginoon, Panginoon, buksan mo ang pintuan.
Maaaring ang sagot sa atin natin, Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Pinamahal ko mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa bukas sa pagdating ng ating Panginoon. Bilang tapat sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinoon. Nanawag sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluglog sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang rilito at hukom sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Nais ng Panginoon na maging handa tayo para sa kanyang muling pagdating. Pinalahanan niya tayo, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras ni ang araw. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang maglingkod ng tapat ang mga leader sa pamahalaan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayoy maging bahagi ng paghahari ng Diyos ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang ang mga relihiyoso at mga madre at maging mga halimbawa ng tunay na pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga nagdurusa dahil sa iba't ibang pagsubok sa panahong ito ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang bumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang ang mga nawala ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19 at iba pang karamdaman ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Upang ang mga doctors, nurses at mga frontliners ay bigyan ng lakas ng pangangatawan at pag-iisip upang ipagpatuloy nila ang kanilang napakahalagang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kami makibahagi sa iyong kalwalatian. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na iniaalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na iniaalay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ba ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong kamay. Sa kapunan niya at karangalan, sa ating ikagaling at tangkuan niya ang iglesyang banal. Magiging mong kalugdan ang mga iniaalay namin sa iyo, Panginoon, upang ang aming pakikibahagi sa paghihirap ng iyong anak ay magkabisa sa aming pamumuhay, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang pupat at kagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, ang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyo nito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutos sa kayo mag-alay ng hayag ito bilang pag-alaala sa kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan ay pinagbubunyi namin walang kumpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang paliligo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana makakaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na amri ka. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na amri ka. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang ipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagkanalatan ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na naglululot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama sa Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo din ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Biring Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuli sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay nagsisikap na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon at isang paraan dito ay ang ating panalangin kahit nasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintuloy sa tukso at ayaw mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong paligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay kang tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Makapala tayong tatanggap sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako nagdapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang, ikagagawin ang aking kaluluwa.
sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magkakailanman. Inaraman ko ng pag-ibig mo, kasagad na ang nararanasan. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, inaraman ko ng pag-ibig mo, kasagad na ang nararanasan. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapanginaman ko. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat pinakain mo kami ng banal na sakramento. Nagmamakaawa kami na sa iyong Espiritu at kaloob ng makalangit ay manatili kami sa paglilingkod sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Papasalamat ako sa pagdalhin niyo sa misang ito at sa inyong patuloy tayo na ipanalangin ng bawat isa, maglingkod tayo sa bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil